So, magpaparenovate ka ba? At may balak ka ba na baguhin yung layout ng iyong bahay or gusto mo magdagdag ng additional na room? Gusto mong ayusin yung nabili mong bahay na medyo luma na at saka marami nang kailangan talagang ayusin like yung ceiling, yung tiles, sira-sira na. So kung may balak ka na mag-renovate, panoorin mo yung video na to. So bago natin simulan, ano yung mga dapat mong i-consider or mga titignan mo kapag nagpaparenovate ka, tsaka kung magkano magpa-renovate. So isa-isahin muna natin ano-ano yung klase ng renovation. Kasi una, meron niyang cosmetic renovation na kung saan wala kang babaguhin sa structure. Parang magre-repaint ka lang ng walls, magpapalit ng tiles, maglalagay ng mga cabinets, ganyan. I-improve mo lang yung home or home makeover lang talaga siya. So yun yung cosmetic na renovation. So pangalawang type ng renovation is yung structural renovation. Yung babaguhin mo yung layout ng bahay, sisirain mo yung isang wall para maging mas malaki yung room. Yung renovation na kung saan aayusin mo yung foundation or sira na foundation, meron ka talagang ginawang major. So, major structural, yung naapektuhan talaga yung structural niya. Kaya tinatawag siya na structural renovation. So, yung isa naman is yung functional renovation na kung saan magdadagdag ka ng mga systems na nag-i-improve sa yung bahay. Example, mag-a-add ka ng solar panel or babaguhin mo yung mga wiring fixtures ng iyong bahay. So, i-upgrade mo yung plumbing or magdadagdag ka ng mga air conditioning units. So, yun yung mga activities na ginagawa kapag gumagawa ka ng functional renovation. So, isang klase ng renovation is restoration. Yung binabalik mo yung mga old na mga, kunwari, napapanood nyo ba yung nasa Facebook or sa mga reels, ganyan na ginagawa nila yung mga tiles na lumang-luma na, tapos ginagawa nila, nire-restore nila para lumabas yung marble. Binabalik nila yung aesthetic nung bahay. Parang nilalabas nila yung kalumaan noon, pero nare-restore siya, pinapaganda pa nila, or parang ang nangyari is yung old na house na ni-restore nila, parang bumalik sa dati niyang mukha. So, yun yung restoration. So, isa din is yung energy efficient na renovation. Renovation din ang tawag ko. Nag-add ka ng insulation para sa sounds or sa heat. Nag-add ka ng additional na solar panel or nag-replace ka ng mga old windows para yung mapili mo na window is mas efficient at hindi siya nagkukos ng sobrang init kasi di ba may mga windows na ngayon na kahit glass ay nababawasan yung heat na papasok sa room mo. So yan yung mga tinatawag na energy efficient na renovation. So alam na natin ano yung mga types ng renovation, no? Dumako naman tayo sa ano ba talaga yung goal mo? Bakit ka na pa-renovate? Yung goal mo ba is mag-increase yung value ng iyong bahay or gusto mo lang ng additional na aesthetics or pampaganda lang talaga sa bahay yung goal mo or gusto mo lumaki yung room, ganyan. So, nagdedepende sa'yo yung goals mo. So, yung magiging equivalent din na budget nun is pag-uusapan natin. So, kapag clear ka na anong klase ng renovation ang gagawin mo, isusulat mo yung mga scope of work. So, example dun tayo sa home makeover na kung saan ayusin mo lang yung mga old mo na ceiling, papalitan mo lang kasi sobrang luma na at inaanay na, or papalitan mo yung iyong tiles kasi marami ng kapak, ganyan. Tapos, babaguhin mo lang yung room mo or ipipaint or re-repaint mo lang. Yung magiging gastos doon is nagdedepende kung anong activity or anong gagawin mo. Example, i-upgrade mo ba yung CR mo? Totally, babaguhin mo talaga lahat from toilet to tiling works, ganyan. So, sisirain mo ba? I-demolish mo ba lahat? So, nagdedepende yung gastos doon. Kasi marami dito sa ating comment section na nagtatanong magkano ba magpa-renovate. So, ang sagot doon is depende sa magiging type of renovation at kung ano yung goal mo na gawin. Kung yun nga, yung home makeover lang or yung structural ba talaga yung kailangan mong ayusin or yun nga, magdadagdag ka lang ng mga energy efficient na mga gamit or energy efficient na mga materials or kung mag-upgrade ka lang ng plumbing, mag-upgrade ka lang ng
ng iyong electrical works, ganyan. At saka maglalagay ka lang ng mga solar panels. So kapag na-target mo na or alam mo na yung ipapagawa mo or extent ng renovation, alam mo na yung scope of work nun, alam mo na. So doon dumako na tayo sa kanyang budget. So paano natin malalaman magkano yung budget? So dito, magbibigay lang ako ng mga per square meter ng renovation ng mga basic lang. So kapag may mga tanong pa kayo, pwede nyong i-comment sa comment section para i-discuss natin ng separate. Kasi kapag dito lang sa video, hindi kasi natin makita ano ba talaga yung actual na situation or ano yung extent ng iyong pagre-renovate. Or pwedeng ang ipapagawa mo is pagandahin talaga to the point na parang mala-hotel na ganyan. So nagdidepende yung price. So magbibigay lang tayo ng range or magkano per square meter. So yung presyo na to is for reference and for ballpark figure lang at hindi siya yung fix talaga na ito na yung magagastos mo. As I've mentioned, depende sa magiging design or layout ng iyong papagawa at ang mga materyales na gagamitin, tsaka yung labor na kung ano yung makuha mong skilled worker doon, kung magkano yung per day niya or kung magkano if ipapakyaw sa kanya or kung magkano if contractor yung kukunin mo. So itong range na to na per square meter is guide lang ha at hindi siya talagang yun na yung presyo. So unahin natin sa if ipaparenovate mo yung iyong bathroom. So magkano per square meter? So yung basic na bathroom renovation is pwede siyang 8,000 to 25,000 per square meter. Depende kasi kung ang gagawin mo lang ay pagpapaganda lang or kung ang gagawin mo ay total renovation talaga, papalakihin mo yung iyong CR, lalagyan mo ng mga additional na pampaganda, or yung gagamitin mo ba na toilet is yung mamahalin kasi ang mahal talaga ng toilet na yung may mga features na siya tapos meron ding mura lang na toilet. So yung range na yon is nagdedepende sa extent ng iyong renovation or kung ano yung gagawin mo sa bathroom mo. Gagawin mo bang sobrang ganda or yung sakto lang, papagandahin mo lang kasi luma na or papalitan mo lang yung mga toilet or mga fixtures na sira na. So yung range na yon is 8,000 to 25,000 per square meter. Sa kitchen renovation naman tayo, pwedeng ang gagastusin mo lang doon is 15,000 to 30,000 per square meter. Kunwari, maglalagay ka ng bagong countertop, papalitan mo yung tiles doon, tapos maglalagay ka ng mga additional cabinets, tapos maglalagay ka ng mga appliances. So kasama na sa 15,000 to 30,000 per square meter yung mga yon. If ever, kung ang babaguhin mo lang is magpapalagay ka lang ng cabinet, it's either mas mura pa dun sa nabanggit ko kasi may mga materials na ngayon na maganda naman at kunwari makahire ka ng skilled worker or tapos mapakiusapan mo na arawan lang yung ibabayad sa kanya. Kasi kadalasan di ba pakyaw or ikokontrata talaga. May mga instances pa nga na magbibiyan pa sa 30,000 per square meter kung yung gagawin mo na kitchen is yung mga mamahali na mga gamit ang ilalagay doon. Pwedeng ang gamitin mo doon is stainless lahat, yung magagandang stainless talaga, or salamin type. So, depende sa choice of materials. So, yung ating binigay na presyo per square meter is either pwedeng bumaba at pwedeng mas mataas pa doon. So, for reference lang talaga to. So, kapag magdadagdag ka naman ng room, it's either pwedeng gastusin mo doon is 15,000 to 25,000 per square meter. Pwede pang mas mahal doon sa 15,000 to 25,000 per square meter. Depende sa ano yung mga materials na gagamitin mo. Kunwari, ang mga gagamitin mo ay mga materials na hindi naman ganun kamahal, tapos magdadagdag ka lang ng room partition, pwede pang mas mababa pa doon sa 15,000 per square meter. So, mas maigi talaga na kapag may design na kayo or meron na kayong na-plan or na-design na ng inyong kinuhang architect or engineer is ma-plan nyo carefully talaga yung materials na gagamitin at ma-set nyo talaga yung budget. Kasi kapag meron kang certain amount tapos pagkakasyahin lang doon, pwede yun gawin. So, babaguhin mo either yung materials na gagamitin or yung layout pa, mas simpler siya. So, itong binigay ko na range is for ballpark figure lang. So, kapag
magpapalit ka din ng roof or roof replacement, magre-range yung per square meter ng 1,500 to 4,000 per square meter. So again, magdedepende din sa materials na gagamitin. Kung mas mahal yung mga gagamitin mo or pwedeng gamitin mo is mga cheaper alternatives sa nakasanayan ng mga roofing materials. Depende din kung anong thickness ng corrugated sheet. Kung gagamitin mo ba 1.2, 1.5 or 1.4, ganyan yung thickness niya. So nagdedepende din yung price noon. Or kung gagamitin mo ba sa yung mga purlins ay kahoy or yung metal or GI or BI. So, nagdidepende talaga yung presyo. So, yung range na 1,500 to 4,000 per square meter is depende sa magiging design at mga materyales na gagamitin. So, sa flooring renovation naman. So, di ba nakagawa na tayo ng video about SPC flooring, no? Yung pinalitan namin yung mga old laminates na mga flooring. Umabot lang yun ng 1,200 per square meter. So, dito naman, kapag ganun yung range naman to kasi, what if yung gagamitin mo is yung bamboo ba kaya na flooring or gagamitin mo ba yung engineered wood na flooring? So, yung range natin na ibibigay is 1,200 to 3,000 pesos per square meter yung renovation naman sa flooring. So, maaaring mas lower pa sa 1,200 kung ang gagamitin mo ng mga tiles is yung mas cheaper alternative. So, ito naman, ano lang talaga siya, guide lang talaga para magka-idea ka lang na ganun yung per square meter kapag pinaayos mo yung iyong flooring. So, sa interior painting naman is magre-range siya ng 400 pesos to 1,000 per square meter. Depende kasi kung, kunwari, magdi-DIY ka, so less ka talaga sa labor. So, maaring mas lower pa dun sa nabanggit ko. Or kung gagawin mo na mga painting works, example is naka-duco finish ka. So, medyo matrabaho at medyo matagal ng konti kumpara sa iba-brush mo lang talaga kaysa sa spray tapos i-duco finish mo pa. So, ganun. Yung presyo niya per square meter is talagang maapektuhan depende sa kung ano yung type or kung anong finish ang gusto mo. So, kung rough finish lang or yung, kunwari, yung iba, kapag nagdi-DIY lang, hindi aabot doon ng 400 per square meter. So, ano lang talaga to, for guide or reference lang. So, 400 to 1,000 pesos per square meter. So, di ba, depende sa magiging finish or kapag kukuha ka ba ng contractor or pakyawan or ikaw lang ang gagawa or kukuha ka ng arawan. Malaking factor talaga kung anong type yung pipiliin mo talaga, kung arawan ba, pakyawan ba, or contractor, or kung magdi-DIY ka. Kaya yung presyo talaga nagva-vary talaga yan. Mas maganda magpa-quote kayo at alamin nyo kung magkano talaga per square meter. Tsaka makapag-decide kayo kung anong finish ang gusto nyo para sa inyong bahay. So marami namang nag-upload dito about painting works, ganyan. So pwede kayong manood after matapos yung video na to. So babantayin nyo din yung mga hidden na mga costs or mga unforeseen costs na hindi na-consider or nag-demolish kayo, demolition, and then yung disposal nun, babayad ka pa ng, kung may truck kayo, mas okay, pero kung walang truck, example, saan nyo itatapon, ganyan. Possible din yun sa i-consider nyo na additional na gastos pa doon. Tsaka, kung may mga structural na binago or structural renovation kayong ginawa, tapos may natamaan na mga plumbing, tapos may leak. So, isa din yan sa titignan nyo na possible na magkaroon ng mga hidden cost or mga unforeseen na sa ngayon ay sinasabi ko na para maiwasan nyo. So, ang kagandahan ng nagpaparenovate ka or yung magiging advantage niya is talagang mapapersonalize mo, mapapaganda mo yung isang bahay or yung nabili mong property na luma na. So, pwedeng, yung value niya is pwede mo siyang ma-increase, pwedeng maging mas mahal na siya yung magiging value niya kasi maayos na at maganda na siya. Pwede mo din siya ma-personalize, tapos magiging energy efficient kasi nga may in-improve ka, naglagay ka ng mga insulation para yung bayad mo
sa kuryente is mabawasan, nagdagdag ka ng mga solar panels or mga energy efficient na mga appliances, ganyan. Yan yung kagandahan kapag nagpaparenovate ka. So, ang magiging disadvantage naman nun is, syempre, meron niyang laging cost implication. So, gagastos ka. Tapos, pwede ding ang gusto mo ay lumaki yung value ng property mo. Tapos, nag-focus ka pala sa area na wala naman siyang epekto sa magiging increase ng value ng property mo. So, pwedeng gumastos ka tapos wala masyadong effect. Isang downside din kapag nagpaparenovate ka is syempre yung time and disruption. Yung tipong ipapaayos mo yung tiles mo tapos magtitik-tik ka. Di ba maalikabok yun? Madidisrupt yung living space mo or paano ka gagalaw sa loob ng bahay. Syempre maalikabok lalo na kung may mga bata, ganyan. Kapag may inaayos sa kitchen mo, saan ka magluluto or sa bathroom mo, pag inaayos yung bathroom mo, saan ka tatae, mga ganon. So, isa din yan sa i-consider mo yung disruption. Pero kung may bahay ka namang isa, tapos may pinaparenovate ka kasi paparentahan mo, okay lang yun. Pero ito, yung setup lang ba na ano yung magiging downside naman kung nagpaparenovate ka. So, dapat ma-plan mo din kung saan. Tapos, kung pag nagpapapintura ka, syempre, maalikabok yun kapag nagsasanding sa wall, yung mga maliliit na mga alikabok talaga. Kaya, hindi talaga din siya maiwasan. So, merong disruption. So, yun yung mga disadvantage talaga kapag nagpaparenovate ka. So, isa sa mga titignan mo din is kung kukuha ka ba ng contractor. Kasi may mga works naman na pwedeng i-DIY. Like, yung mga hindi major structural or mga painting works lang. Example, pwede mo yung i-DIY. So, makakasave ka ng 30 to 40% sa labor. Pero kapag meron na talagang changes sa structural, like babaguhin mo na yung mga kwarto, maapektuhan na yung mga poste, may babaguhin ka na sa footing or foundation, or may babaguhin ka na sa mga wiring, sa plumbing, syempre, kailangan mong kumuha ng professional na talagang yun yung gagawa for you. Kasi, syempre, kunwari, hindi ka marunong sa electrical, tapos nag-DIY ka, syempre, iwasan mo yung makuryente ka, ganun. Tapos, ikaw gumawa sa plumbing, tapos hindi ka rin pala marunong. Paano pag nagka-problema, di ba? So, kapag may mga work talaga na hindi kaya i-DIY, mas maganda talaga na kumuha talaga ng professional. So, mas maganda talaga kapag nagpaparenovate ka is to plan carefully at syempre, set mo talaga yung budget kasi baka may mga surprises na hindi mo gusto, yung mga biglaang nadagdag sa gastos na instead hindi naman dapat ganun kalaki. So, yun nga yung mga nasabi ko sa'yo na possible na may matamaan, na mag-water leak, ganyan. So plan carefully, tsaka yung budget mo is talagang mag-stick ka doon kung maaari para hindi ka magulat na instead na yung budget mo lang para sa renovation mo is 300,000 or 500 tapos biglang naging 1 million. Ganun. Tapos ipaplan mo din kapag may inayos or renovation sa loob ng bahay, maganda na maplan mo din na hindi ma-disrupt yung daily activities mo kasi mahirap din kapag hindi ka makagalaw na kasi inaayos yun. So at least meron ka ng option ba na kapag pinapagawa to dito, at least dito muna ako magluluto, ganyan. So alam mo na or na-plan mo na. Ang kagandahan kapag nagpa-renovate ka, syempre mapapersonalize mo, masusunod na yung gusto mo at mapapaganda mo na yung iyong bahay or yung ipaparenta mo or yung nabili mo na lumang bahay. So baka lumaki na yung value niya. So yun lang muna for today and I hope na may natutunan ka sa video na to. Kung may mga tanong ka, feel free to comment sa comment section para pag nabasa ng iba at gusto nilang sumagot, pwedeng sagutin. Tsaka pag may time ako, nagbabasa din ako ng mga comment at nagre-reply. Thank you sa panonood hanggang dulo and huwag kalimutang mag-subscribe to support my channel. See you again sa aking susunod na video. Bye!